Po mula kay Ivy Reyes Bilyon. Gusto ko yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times.
Good afternoon, Yusek. Last July 12, the country commemorated 9 years of the arbitral ruling on the West Philippine Sea favoring the Philippines. The Chinese Foreign Ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes. What is the palace's take on this? Parang nadinig na po natin yan nung nakaraan pa. Na ang sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro, nagsalita na rin po si Secretary Gibo Chodoro, pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan, kahit kanino pa man. Follow-up lang po, Yusek. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Thank you. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Mike. Yusek, a year after the ghost employee scandal at the Bangko Sentral, no, the two former monetary board members, Aquino and Tolentino, have not faced any charges, no. The BSP said no legal action was taken against them as the matter now lies with the office of the president. Since the president already emphasized the need to ensure accountability in the government, will he push for the filing of charges against the two former board members, monetary board members of BSP? Patungkol po sa mga criminal cases, yan po ay sakop na po ng ombudsman. Ang patungkol naman po sa administrative case ay sakop po ng Office of the President. Sila po ay natanggal at mutan academic na po ang patungkol sa administrative case. Okay, tignan na lang po natin kung may maisasampang kaso sa kanila na magmumula sa ombudsman. But will the Office of the President support any effort to file legal actions or criminal complaints against the two former officials of the central bank? Aaralan po yan dahil sa ngayon po tinanggal sila at yun naman po ang nais ng Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maging malinis ang kanyang administrasyon at kung may dapat na managot, dapat lang managot. Salamat po. Next, Rich Bon Quevedo, Tribune. Good morning, Yusek. Clarify ko lang po, ma'am, yung resignation po ni ERC. Ano ba yung may reason po ba siya na ibinigay or ano rin po yung surrounding ano po ba siya? Was it forced resignation, part of the courtesy resignation, or on her own decision po? Irrevocable resignation po kasi ang kanyang ibinigay at yun lamang po ang aking maibibigay sa kasalukuyan. Okay ba? Question lang din po, Yusek, kasi may statement po si Senator Raffy Tulfo about online gambling. He is hoping that, isingit ko lang po ito, he is hoping that in the upcoming SONA magkaroon po ng somehow decision si President Marcos regarding the banning of online gambling. Ang mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan kung ito ba'y makakaapekto sa ekonomiya, makakaapekto sa mamamayan, at hindi po tayo maaaring magpadalos-dalos dito. Dahil minsan ko po, kapag ka po mismo ang legal at license na mga online gaming sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. At yan po ay mas nakakaapekto sa ekonomiya. So pinag-aaralan po yan ng Pangulo. So wala po, ma'am, na ongoing po, ma'am, right
currently po, ma'am, may discussion po ba with the President Marcos and concerned agencies regarding po dito sa issue na to? Kasi nag-viral na po siya and across all industries na po para naapektuhan na rin siya. May discussion po ba with... Opo, pinag-aaral po siya. On my part na lang po, Yusek. In relation to the upcoming SONA, may last time po kasi nagkaroon ng parang letters na natanggap si President Marcos from yung mga supporters niya, yung mga gusto po magpahatid ng mga mensahe. This time po ba may ganun po ba ulit na pangyayari, something that the Filipinos would want to hear from the President, or something that would help the President decide on his agenda in the next 3 years? May ganun po ba? Meron po. Meron po. Meron pong ganyan. Malalaman po ba namin dito, Yusek, or abangan na lang po namin sa... Mas masarap yung exciting part sa SONA. Diba? Thank you po, Yusek. Next, Dexter Cabalza, Inquirer. Good afternoon po, Yusek. About po dun sa Maltese passport po ni Secretary Gibo Teodoro, kahapon po nag-clarify na yung DND na Secretary Teodoro already renounced his citizenship, Maltese citizenship, back in 2021. And they said na the motive of this rumor is clear and known to Sec Teodoro. The timing of the article adds to this motive. Can the palace comment on this, and what do you think? What does the palace think na motive for this rumor? Ang makakasugot po ng motibo na yan ay tanging sa Secretary Gibo Teodoro. Ang masasabi lamang po natin ngayon, the President gives the confidence to Secretary Gibo. Secretary Gibo still enjoys the trust and confidence of the President. But ano po ba, alam po ba to ni President Marcos Opo. beforehand? Alam po, kasi nasa records naman po yan. Even the COMELEC, pati po yung Commission on Appointments, alam po nila to.